Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Sakyanan nga gituhang naka-hit and run kang Jeslar Larumbe anana sa kustodiya sa PNP. Pagrasyon og tubig ngadto sa pipila ka mga barangay sa Olango Island gipangandama na tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Taho kabahin sa planong pagbuwag sa Task Force Davao gihimakak sa armadong kusog sa nasod. Nalagita napalgam patay human gingong ni ambak gikan sa ika-19 nga andana sa condominium building sa Mandawi City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas og katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, sakyanan nga gituo ang nakabangga patay ni Jeslar Larumbe sa barangay Pakaputhaw, anaa sa kustodiya sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Nagpailang tag-iya sa maong sakyanan hugot nga mihimakak nga mo'y nakahimo sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakaroon sa kustodiya sa Cebu City Police Office ang Mazda Gray CX-7 nga sakyanan nga dunay plate number YKK161. Humani makiting nga giparking sa kilid sa A. Laura Street, Barangay Guadalupe, sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga sakyanan magituhuan nga naka-hit and run patay kang Jeslar Larumbe, 23 anyos dito sa Queens Road, Barangay Kaputaw nito Domingo sa alas 6 sa buntag. Gipugan lang una ang apangan sa tag-iya sa mga sakyanan tungod sa iyang hangyo apan ginoo sa kinikat Chinese businessman. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga man nila masigpati ang mga sakinan, nakikilayon din sila sa tag-iya niini ug gipahibaw nga ila kini nga ipaubos sa investigasyon nga mikooperar usab dayon. Gito kan Rafter nga nakita sa CCTV camera ang mga sakinan lakip na ang plate number niini ug mausab ang pamahayag sa mga saksi nga tungod ani kinahanglan nga mohimo silang investigasyon. Yes, naay mga CCTV nga ning lakap or ning spread diha sa ato mga different social media platforms nga involving aning sakyanana. So naapoy mga witnesses. So mo na nga atong na-trace. So atong na-trace through sa CCTV pod o uban pa nga mga witnesses pod nga dito na locate siya ditong lugar. Dugan ni Rafter nga sa pagkakaroon doon na sila lead silang investigasyon ilabi na sa driver nini. Apan nila pang gipalig-on karon ang ilang gihuptan nga mga ebidensya nga mopalig-on sa kaso kung masangat na kini ngadto sa piskalya. Nasubay na usab nila kung asa gikan ang biktima nga si Jeslar, lakip na ang sakinan nga mao'y nakabangga nini. Apan nagdumil nilang una siya sa pagbutyag kung unsa kini saglit nila pang kumplituhon ang tanan sa dili pa sila mopahibaw sa publiko. We already have the lead, but again we have the evidence, but we are gathering more evidence pa jud in order to support yun sa iyahang involvement. Mipasalig si Rafter kadali nila buhian ang investigasyon kung dali lingon ang ilang gihuptan nga mga ebidensya aron makonbikto ang naghimo sa krimen. Tinghuan nila nga mahatagan gyud justisya ang kamatayon ni Jeslar Larumbe. We are establishing a strong case, airtight case, so that mahatagan ginato og saktong justisya ang biktima. Alias Cal miangkon nga siya ang nag-iya sa Mazda CX-7 apan ihang gagihimakak nga iyang gimaniho ang maong sakyanan natong
nga Sabado sa gabi sa wala pa mahitabo ang insidente. Mato niya atol sa interview sa DYHP nga nilakaw siya nitong Sabado apan wala siya magdalag sakyanan og mipauli raw sab siya sa ilahang Panimay sa Kabahar Barangay Guadalupe. Apan niyang gibutyag kadunay duplicate ang yawi siyang sakyanan nga naa sa iyang higala. Human sa pamahayag ni alias Cal o sa kalalaki nga wala magpaila, ang nanawag sa DYHP ug mipahibaw nga namakakini sanglit niadtong Domingo ilang nakita si alias Cal nga nagdrive sa mga sakyanan ug miparking sa gawas sa balay niini. Sa pagawas matod pa, wala kini managad kanila nga unta mao man kini ang kanunay nga buhaton ni Cal ang pagtimbaya sa mga silingan kung mag-istambay sila sa kilid sa karsada. Makita usab matod pa sa mga CCTV camera sa dapit ang pag-abot sa sakyanan ug kung unsang oras sa kini nahitabo. Arnold Bustamante, CCTV. Laing away sa dalan ang naitabo sa JP Rizal Street sa Barangay Tabuk, Syudad sa Mandawi. Nag-viral online ang video ni atong Lunes diin makita nga nagsumbagay ang duha ka mga lalaki kilid sa dalan. Dali hinuon nga nakaresponde ang mga sakop sa Mandawi City Fire Office nga naara sa duol ni atong higayuna. Mato ni Konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation, nga posibleng nag-ilog og pasahero ang duha ka mga lalaki. May numdumang netabo sab sa maugihapong dapit ang laing away tali sa truck driver ug taxi driver ni atong Enero 23. Sobling gipahimangnuan ang mga driver nga magpabiling kalmado ug mutuman sa lagda sa trapiko kun mugamit sa dalan. Unya og mao na og madapag yun sa kuan sobra nga emosyon kuyaw na kaayo og magpinatyanay na unya mga priso lang hinuon sa way hinungdan. Mao na nga mohangi ta sa mga motorista kay bawta nga lisod ang panahon karon unya siguro nag-ilog ni sila sa pasahero nga ato lang hangion nga pabugnaw lang gihapon sa ilang hunahuna, ilang kuan kay ang importante nga inigpauli nila sa balay maayo ang ilang kuan, maayo ilang pagabutan. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa El Nino Task Force nahimo og contingency plan alang sa pagrasyon og tubig sa sunod nga buwan ngadto na sa pipila ka mga barangay sa isla sa Ulango. Tungod niini gikabalak-an nga pagnihit sa supply sa tubig salit nagkuha na sila niini sa mainland nga bahin sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Aduna na giandam nga contingency plan ang syudad sa Lapu-Lapu. Pinaagi kini sa pag-activate sa El Nino Task Force. Gipangandaman na nila ang pagrasyon og tubig ngadto sa pipila ka mga barangay sa isla sa Ulango nga nagsalig og supply sa tubig diri sa mainland. Kini mao ang barangay Kaubian, Kauhagan ug Panganan. Tungod kay gilauman na nga walay uwan karong buwan sa Marso, Abril ug Mayo, matud pa sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kun pag-asa. Aduna na sa gipalit nga 4 ka water tanker trucks ug naghuwat na lang nga ma-deliver. Usa niini mao ibutang sa isla ug 3 mao ibutang sa mainland. Tungod kay na problema usab ang ubang mga barangay diri sa mainland mahitungod sa tubig. Mo nang doon na tayo upat ka bagong i-deliver ang usay butang sa Ulango Island ang tulo ari sa mainland. No? For areas na wala kayo tubig. Like for example, Putayganyo, Mactan, Marigondon, diri sa Maribago, Subabasbas o kadang areas kaway tubig. Pahingusgan usab nila nga adunay insaktong pundo nga tubig ang Santa Rosa Hospital ug mga health centers. Ang mga tubig nga irasyon sa isla mga potable water o mainom apan deklaro sa Pangulo sa Disaster Risk Reduction and Management nga si Najel Banyasya nga walay negosyo nga maligsan niini. Pero we are also considering na dili ta mo kompetensya sa kuan katong nga maligyas tubig. Kasi pasabot ato nga dili mineral water atong i-deliver dito. Dili bottled water. Kundi katong mga galon, no? Potable water. Bayat i-deliver dito. But kung kanang mainom, kanang gamit na mga bottled water, mineral water, lain sa nasa mo nang mga nagnegosyo dito. So dili nato naligsan ang ilang mga negosyo. Ang water rationing magsugod karong buwan sa Marso kung hinahinay ng matagamtaman ang huwaw sa El Nino. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mupalit ang Kapitolyo sa Sugbo og mga binultong semento sa hugos nga presyo aron gamiton sa mga infrastructure projects sa kalungsuran. Nasayran gigahinan og 50% sa annual budget sa probinsya ang mga proyekto nga may labot sa infrastruktura. Kini lang kuban sa mga karsada, taytayan, edipisyo ug uban pa.
Hinungdan nga nakig-alayon si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga cement companies aron makakuha og maayong proposal. Mupalit ang Kapitolyo og binultong mga semento ngadto sa kumpanya nga makahatag og labing barato nga presyo. National Bureau of Investigation padayong mugukod sa mga nalambigit sa online pornography ngadto sa mga minor de edad. Dugan kini sa ilang nga kabalaka nga himuo ng laway ang ordinaryong hulagway sa mga bata gamit ang artificial intelligence. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Miduyog ang National Bureau of Investigation 7 sa kabalaka sa Council for the Welfare of Children bahin sa linahing matang sa online child pornography. Sa milabay nga semana, gialarmahan sa mong ahensya ang pagbaligya sa mga ordinaryong hulagway sa mga bata ngadto sa dark web ug gamiton ang mga hulagway aron himuong law ay tan-awon pinaagi sa artificial intelligence. Mong seryoso si NBI 7 Director Attorney Renan Augustus Oliva sa paggukod ngadto sa mga nalambigit sa bisan unsang matang sa online child pornography. Matudiya nga bugat nga kaso ang atubangon ngadto sa mga nag-exploit sa mga bata. If you are able to pinpoint and recognize the minor children in these kinds of criminal activities, you are exploiting them under the law. And you will be punished for that. Yatagan karon og pagtagad sa maong lakang ang mga lagyong bahin sa Sugbo. Diin tagong gibuhat sa mga hamtong ang paghimo og pornografiya sa mga bata. Subay silang krusada karon ni awhag ang NBI 7 ngadto sa mga barangay officials nga makigalayon kanila kung adunay report bahin sa naghimo og online child pornography silang dapit. Kini aron makahimo og subsub nga investigasyon ug sa higayong makumpirmar na ila kining pagsikopon. It's the punishment of the law. And remember, the government agencies, the NBI, the Department of Justice, will go after you wherever you are. The long arm of the law will reach up, will catch you. Pipila sa mga kasong atubangon sa malambigit nini, mao ang kalapasan sa Anti-Cybercrime Law ug Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ug Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Gian Navarro, CCTN News. Nagmalaumon ang 44% sa mga Pilipino nga mulambo pa ang ilang kinabuhi sa mosunod 12 ka buwan. Kini base sa labing wahing survey sa social weather stations nga gipahigayon ni atong Disyembre 2023. Samtang 5% lang sa mga Pilipino ang miingon nga dili mulambo ang ilang kinabuhi ug 7% ang wala nitubag. Nagresulta kini sa Net Personal Optimism Score nga plus 39. Diin buot ipasabot nga taas ang paglantaw sa matag Pilipino. Gitubag ang maong survey sa 1,200 ka mga Filipino adults sa managlahing bahin sa Pilipinas. Musunod, report kabahin sa planong pagbuwag sa Task Force Davao, gihimakak sa armadong kusog sa nasod. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa ato mga balita, kasundaluhan sa Pilipinas may klaro nga way plano aron buwagon ang Task Force Davao. Kini sukuhay sa pamahayag sa kaalyado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Harry Roque. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihimakak sa Armed Forces of the Philippines ang mga taho bahin sa planong pagdisband o pagbuwag sa Task Force Davao. Nagkaniyon si AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad nga wala sila masayod diin nagagikan ang maong impormasyon. Human na tingala, daan ang gitataw sa Eastern Mindanao Command nga walay bisan unsang direktiba bahin sa disbandment sa Task Force Davao. Gidugang usab ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. nga walay kamatuoran ang maong issue. Maong dugangan na lang nila ang mga task forces sa kasundaluhan aron mamentenar ang kalinaw sa Mindanao region. Kinina ang nimong depensa sa AFP, human ni Butiag ang kanhitig pamaba og kaalyado ni former President Rodrigo Duterte nga si Harry Roque bahin sa pagwagtang sa Task Force Davao. Matud niya nga loyal ang maong mga sakop ngadto ni Duterte. Dungan usab sa kabalaka nga posibleng mahitabo ang pagkasikop sa kanhi presidente. Wala hinuon gidetalye ni Roque kung unsang hinungdan sa kabalakang naangko ni Duterte, ilabi na nga gisusi na karon sa International Criminal Court ICC ang dugoong war on drugs sa milabay lang nga administrasyon. Gian Navarro, CCTN News. Infrastruktura sa Talisay City alang sa pagpalambo pa sa paugnat sa kusog, usa sa mga gisiguro ni Mayor Samsam Gulyas. Usa niini mao ang ilang skate park nga gikatakdang ablihan karong Abril 1. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipaambit ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ang mga nahimong pagpalambo pa sa sports and development sa dakbayan sa Talisay, pinaagi sa mga infrastructure projects. Usa na niini mao ang ilang skate park diasud sa Talisay City Hall grounds nga gigatakdang ablihan karong Abril 1. Gidisenyuhan sa international designer nga si Kenneth Cobonpue ang palibot sa mong skate park alang kadtong mga mahiligon sa skateboarding. Adunay ibutang nga mga baligyaanan og pagkaon ug suryanan duol sa skate park aron katambayan na usab sa ubang mga pamilya. Samtang gitrabaho sa city government ang 2-story Talisay City Sports Center sud sa ilang City Hall. Gitanyag sa mong sports center ang training alang sa basketball, volleyball,
futsal, gymnastics, boxing, dance sports ug daghan pa. Gikatak daw sab kining ablian sa fourth quarter ning tuiga. Samtang giandam na nila ang pundo alang sa kaugalingong track oval, swimming pool ug soccer field sud sa Talisay City Central School diha sa Barangay Poblasyon. Laumang masugdan ang pagtrabaho nini karong tuiga. Matod ni Mayor Gullias nga gituyo ang maong mga infrastruktura aron dili na kinahanglang mobiyahe pa og layo ang mga atletang Talisaynon aron lang makapadayon sa ilang training. Gian Navarro, CCTN News. Subling ipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang Chinese Red Lantern Festival nga himuon karong Sabado, Pebrero 10. Kabayan kini sa pagpromote sa turismo sa Sugbo, pinaagi sa kultura sa mga insek. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Ipahigayon sa ikaduhang higayon ang Red Chinese Lanterns Festival sa dakbayan sa Sugbo diha sa Plaza Sugbo karong Sabado, Pebrero 10, 2024. Kini magipabalo ni Cebu City Tourism Chairman Councilor Jocelyn Pesguera isip pag-ila sa kulturang Chinoy dinhi sa Sugbo. Matod ni Pesguera nga aduna ipahigayon nga parada sa mga dagkong pamilyang Chinese dinhi sa Sugbo nga nagmalampuson sa ilang negosyo. Yes. And then while waiting for the people or the students waiting here at the Plaza Sugbo, we have like booths that some are selling and some are giving free food like kikoy, all those Chinese delicacies. So and then the program proper will start at 5 o'clock. So we will have the performances from the different schools, the traditional dances and the Chinese songs. We will have the performances from the Philippine Gospel. So their performers are pre-kindergarten. Dugang pa sa konsihal, nagawas sa parada, adunay display sa mga Chinese nga pagkaon nga mamahimong matilawan sa mga Sugbuanon nga buot nga musaksi sa kalihukan. Gawas niini adunay mga tinunan sa Chinese school sa Sugbo nga magtigom alang sa ilang Chinese performances sama sa awit ug sayaw. Gipaybalo ni Pesguera nga libre alang sa tanan ang pagsaksi sa maong tinuig nga kalihukan sa syudad. And then we will also select among the students who are in Chinese attire, the traditional Chinese attire, and we will be selecting 30, at least 30, and then among the 30 we will select the top 3, and then of course it will cap with fireworks. So yes, it's free for all, not necessarily that you have Chinese blood, so this is all for the Cebuanos. Sherisa Mayoy, CCTN News. Gitinguhan ni Mayor Michael Rama nga himuong smart city ang dakbayan sa Sugbo sama sa Melbourne, Australia. Matod sa mayor nga buot niyang ipatuman ang hybrid setup diin gamay na lang nga mga empleyado ang magpabilin sa City Hall. Kinisubay gyapon sa right sizing diin 3,000 na lang ka mga empleyado ang mahabilin gikan sa 9,000 ka kasamtangang trabahante sa City Hall. Gipasalig gyapon sa mayor nga dili pasagdan sa syudad ang mga dili ma-renew nga mga kontrata ilabi na sa mga job order o casual nga kawani. Kay numduman nga gikabalakan sa Commission on Audit ang sobra nga gidaghanon sa mga job order employee. Nag-courtesy call sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang bagong Consul of Japan dinhi sa Sugbo nga si Consul Hideaki Matso. Matod sa mayor nga ang pagpalambo sa relasyon ug pagpaghugpong sa mga nasod tali sa Japan ug Pilipinas mo'y nag-unang tumong sa iyang pagbisita. Dugang niya nga produktibo ang ilang panagtagbo o pagisgot sa mga isyu mahitungod sa pagpalig-on sa duha ka mga kultura ug ang kolaborasyon nga maghatag og daghang oportunidad alang sa kalambuan sa tanang residente sa syudad sa Lapu-Lapu. Mosunod, dalagita napalgampatay humangingong ni ambak gikan sa 19th floor sa usa ka condominium building sa Mandawi City. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cines Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cines Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee.
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, faith in action, true love, faith in action. Balik sa ato mga balita, usa ka dalagita na palgang patay gawa sa kondominium sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue, kaganina nga buntag. Matod sa PNP nga gituang nilayat ang biktima gikan sa ika-19 nga andana sa edipisyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napalgan ang patayng lawas sa usa ka batang babae gawa sa condominium sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue kaganinang buntag. Sa inisyal nga investigasyon, matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandaue City Police Office nga ang batang babae usa ka grade 10 nga tinun-an nilayat kini sa 19th floor sa condo mga alas 6:30 kaganinang buntag. Base sa CCTV footage nga nakuha sa kapulisan gikan sa management sa condo, naginusara nga nisaka ang babae gikan sa ilang kwarto sa ikapitong andana. Sa investigasyon, base sa statement sa kanan nga sayo nga nilakaw kini aron mo eskwela. Through the CCTV footage sa maong establishment nga siya ragyod ang usa nga bisaka to 19th floor o wilayat ni siya. Matod ni Villaro nga wala sila nabantayan nga kausaban sa ilang anak. Wala usab matod pa kini nakaistorya kanila og problema. Apan matod sa statement sa professor sa tinun-an, nakaistorya kini nga aduna siya problema sa iyang pamilya. Tungod niini si Villaro nagkanayon nga mas maayo nga makiistorya sa mga anak aron masuta kung aduna ba kini problema. Ma-recognize po nila ang unsay mga kuan, unsay mga lihok sa ilang mga kabatan-unan, ilang mga anak, and dapat aware po sila unsa po kining na mga red flags nga sama dana nga problema sa pamilya. Dapat ilahasat po more often ang ilahang mga pakipagtabi sa ilahang mga anak kay kanisad po na mga atuang mga kabatan-unan or mga tao nga suicidal is
kuan sad ko na sila ang pinaka-need jud ani nila is ang makaistorya na sila yung mga makaistorya. Ang mga tawo nga nagasinati og depression o adunay problema giawhag sa pagpangayo og tabang pinaagi sa pagtawag sa nagkadayang crisis hotline. Sa mga Mandawihanon, mamahimong mo contact sa City Health Office o sa Mandawi City Outpatient Recovery Clinic. Pinaagi ning telephone numbers 0322538428. Samtang ang cellphone number sa Bantay Mandawi Command Center mao ang 0938476541. Mato de Villaro nga aduna usab sila gipahigayon nga symposium ngadto sa nagkadaiyang tunghaan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 2 million pesos nga balor sa gituhang shabu ang nasakmit sa PIDEA 7. PNP ug Naval Forces Central atol sa buy-bust operation sa Barangay Malubog ning dakbayan sa Sugbo kagabi. Nasakmit gikan kang Ronald Gabonada ug sayang bata-bata nga si Hestoni Rome. Pulos taga Barangay Taptap ang 49 ka pakete sa gidudahang shabu nga motimbang og 300 gramos. Lakip sa mga nasakmit ang buy-bust money, cellphone ug motorsiklo. Kasong pagpayuhot ug pagpamaligya og ilegal nga drogas ang giatubang sa mga dinakpan. Usa ka garbage worker og laing duha ka mga barangay tanod ang nagpositibo sa surprise drug test gipahigayon sa Barangay Ibo, dakbayan sa Lapu-Lapu. Moabot sa 88 ka mga trabahante ang gipaubo sa drug test nga gilangkuban sa mga workers, staff o barangay officials nga gipasiugdahan sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLUSAP. Samtang nagpahigayon usab og surprise drug test ang City Engineering Office, ang CLUSAP. Gipaabot pa lang ang mugawas ang resulta sa 62 nga gipaubo sa drug test nga gilangkuban sa 43 ka mga uniformed officers o mga personnel. Samtang 19 ang GSO, equipment and maintenance staff. Maukadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.